Good day po everyone. So ito po yung tinatawag na dako po tayo sa report na kung saan makita natin sa ating video is tinatawag nating hydrogen power plant. So ano po ba yung hydrogen power plant? Let's find out po. So in definition, sabi po dito, hydrogen power plant is a concept design for a new widespread source of electricity. Essentially, it is a facility which uses hydrogen to produce electrical energy. So ito pong hydrogen power plant, from the word itself, hydrogen. So isa po siyang concept design na kung saan pinagkukunan siya ng electricity na gamit ay hydrogen po. So gumagamit po ito ng hydrogen chemical po ng tinatawag nating hydrogen. At how it works po ba? O ano po ba yung working principle nitong hydrogen power plant po natin? So sabi po dito, large tanks of fluid hydrogen will feed into thousands of hydrogen fuel cells. These fuel cells are solid structures containing an electrolyte fluid and two terminals, much like batteries. So sabi po dito, meron po itong large tanks ng liquid hydrogen na kung saan finifeed po nito yung mga fuel cell o hydrogen fuel cell. At ito pong fuel cell ay mga solid structure po siya na kung saan contains po siya ng electrolyte fluid at mayroon tayong two terminals na tinatawag dito kagaya nung sa battery po, which is merong positive and negatively charged po. And then, sabi po dito, the reactants flow into the cells, in this case, hydrogen and oxygen. They intermingle with the electrolyte to produce an electrical charge and water as a byproduct. So, sabi po dito, pag nag-mix na po yung dalawa, hydrogen and oxygen, so it makes water, tama po. So, sabi dito, the reactants flow into the cells. So, kapag nag-mix po itong chemical natin na to na hydrogen and oxygen, so nakakapag-produce ng water, tama po. At kapag nakapag-produce po ng water, nag-intermingle sila, nagkakaroon po ng, tawag po dito, electrolyte. At yung electrolyte na yun is nagpo-produce ng electrical charge na kung saan, tawag dito, dun po galing yung tinatawag nating electrical charge po. At sabi po dito, the water flows out another part while the electricity is siphoned off the terminals and held in gigantic multi-ton batteries. So sabi po dito, yung tubig po na galing doon sa tank natin is napunta sa terminal at sabihin natin dinadala po sa isang gigantic multi-ton batteries. So parang storage po siya ng electricity. At sabi po dito, the electricity resides in the batteries until it is needed. So parang isa po siyang giant batteries pero multi-ton po na sabihin natin sobrang dami po dito na kung saan kaya po niya magkarga ng ganun karaming electricity. At sabi po dito, kinakailangan na lang siya or magagamit na lang po siya kapag kailangan na pong gamitin, in which case it is sent out through the local power grid just like any other type of power plant. So kagaya po natin, ang power plant po natin dito sa lugar natin is tinatawag natin sa dam, tama po, galing din po sa tubig. So ganun po yung process niya na kung saan magpa-process po yung electricity sa dam at ipupunta po muna niya sa isang malaking, sabihin natin baterya, na kung saan na kaya po nito mag-stock ng sobrang daming electricity. At kapag kailangan na po is i-distribute po siya ng power grid na tinatawag na meron din pong maliit na battery na kayang mag-hold ng electricity. So yun po yung process ng hydrogen facility or hydrogen power plant po natin. So meron po tayong tinatawag na battery parts and functions. So ano po ba yung parts nitong tawag dito? Or yung battery dito sa hydrogen power plant. Sabi po dito, electrolyte is a chemical compound that conducts electricity by changing into ions when melted or dissolved into a solution. It can be a liquid or a paste-like substance. Example daw po nito is ammonium chloride. Sabihin po natin chlorine, zinc chloride, potassium hydroxide, lithium, tin phosphorus sulfide, sulfuric acid. So yan daw po yung example niya na kung saan ito pong electrolyte ay chemical compound po siya, hindi lang po siya isang chemical kundi combination po siya ng maraming chemical. At sabi nga po dito sa example natin, pwede siyang ammonium chloride or zinc chloride or potassium hydroxide na kung saan kapag nablusaw po
or sabihin natin melted or na-dissolve sa isang solution. So, magiging liquid or paste na daw po ito na kung saan na nakakapag-develop na siya ng electricity. Ano naman po yung anode? Anode is the negative or reducing electrode that releases electrons to the external circuits and oxidizes during the electrochemical reaction. So, ito pong anode, negative charge po siya at nakakapag-reduce daw po siya ng electrode. At sabi dito, kaya mag-release ng electrons sa mga external circuit and oxidize during the electrochemical reaction. Example po nito is zinc or metallic lithium or lead. So, yan po yung tinatawag nating anode. Ano naman po yung cathode? Cathode is the positive or oxidizing electrode that acquires electrons from the external circuit and is reduced during the electrochemical reaction. So, kanina po, ito pong anode is negative. Ito naman pong cathode is positive charge po siya. Na kung saan tawag po dito, nag-acquire lang daw po ng electrons sa external circuit. Ito pong anode is nag-release. Ito pong cathode nag-acquire ng electrons sa external circuit. So, yan po yung kaibahan ng dalawa. At sa example po natin, manganese dioxide, carbon, lead dioxide, and copper po yung sabihin natin example ng cathode na tinatawag. So, yan po yung makikita natin dito. And next po, makikita natin sa ating slide yung battery schematic diagram. So, paano po ba nag-process? So, ito po yung violet na dash or sabihin natin sign is yan po yung electron natin at itong blue, dark blue and light blue is positive ions po. So sabi po dito sa anode, meron tayong electron and positive ions po. So combination po siya and then mag-flow dito po sa ating electroflow at mapupunta po dito sa pag tawag dito. Ito pong cathode is hiwa-hiwalay siya. Sabi ko po kanina, ito yung cathode is nag-acquire siya ng tawag dito, ng electricity mula dito sa anode. So, yan po yung schematic diagram po ng ating battery flow. At yan din po yung process nung makikita nating mga kuryente dito sa ating lugar. So, ang battery naman po, minsan nagtataka tayo, ano po ba yung alaman ng battery minsan? Sabihin natin, uling lang naman yun, kulay itim. So, ano po ba yung construction ng battery? So, ito po siya, consist po, makikita natin sa slide, consist po siya ng metal cap, carbon rod, kung saan yung nasa gitna kapag binuksan natin, kasi po nakapagbukas na ako ng battery and nung binuksan ko yung battery, sabi nila chemical daw yun, wag daw pong hayaan na tawag dito na magtagal sa ating kamay yun. So yan po yung carbon rod na tinatawag, yung malaking o sabihin natin yung straight na parang rod po sa gitna ng battery. At meron po siyang tinatawag na zinc case. Pag sinabing zinc case, yung pinakang cover po niya na kung saan hindi makakawala or may i-stack po niya yung current or makakapag-store po siya ng current. Ano pa po? Manganese. Pag sinabing manganese, yun po yung nakabalot na itim. Itim sa dun sa tawag dito sa mismong carbon rod po natin at meron pong moist phase of ammonium chloride. So, kapag nabuksan niyo po yung battery, meron pong mga masa-masa doon na paste na kung saan ammonium chloride po yung tawag doon. At dito po sa metal bottom is yung negatively charged po. So, sa taas is metal cap which is consists of positive charge. And sa baba po is metal bottom na po siya. So, yan po yung construction ng battery natin. At nakikita naman po natin sa slide no po. So, yun lang po yung ating tinatawag na hydrogen power plant and yung structure po niya or paano po ba nagpa-process or ano po ba yung mga function element po nung hydrogen power plant po natin. Nandito po ako para po pag-usapan po natin ngayon kung paano nga ba gumagana ang isang battery. So meron po tayo example dito, kumuha ko ng isang battery na papakita ko po sa inyo itong battery po na ito. Pag-usapan po natin kung ano nga ba yung mga nangyayari sa loob na to at kung paano nga ba itong battery na to kaya mag-produce ng isang power na magpapagana sa bagay na paggagamitan nito. So, kadalasan,
ang alam lang natin, sabihin natin na sa typical na alam lang natin is nag-i-store to ng power na kaya magpagana, di ba? Pero hindi kasi natin nakikita kung ano nga ba yung mga chemical reaction na nangyayari sa loob. So, mula nung bata tayo, ang alam lang natin is ang meron lang dito sa battery is yung positive and negative, di ba? At sabi pa nga sa atin na dapat kung gagamitin natin to, dapat alam natin kung paano siya isasalpak, di ba? Kung saan ba yung dapat yung negative, saan ba yung dapat yung negative. So, yun lang yung alam natin. Pero, ano nga ba yung, kung papadalimin pa natin na mas maigi, pag-aaral natin kung paano nga ba ito gumagana, tutukuyin natin kung ano nga ba yung mga nakapaloob dito sa battery at kung paano ito gumagana. So, kapag ang isang bagay mas nangangailangan na mas malaking voltage ng power, mas malaking power, dapat gagamit tayo ng mas malaking battery din. So, itong battery na to, isang example lang to na kinuha ko para sa battery ng mic. So, ito isa siyang example ng alkaline battery na AA. So, meron pa mga mas maliliit dito. Siyempre, pang mga rin yung mga sabihin natin, mga remote control sa mga laruan o kaya naman sa iba pa na mas maliit na may mga power. So, tandaan natin, kapag mas malaki ang bagay na nangailangan ng power, dapat mas malaking battery yung gagamitin. So, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga nakapaloob dito sa battery na to. Bago po natin puntahan yung mga chemical reaction na nangyari sa loob ng battery, pag-usapan muna natin itong parts ng battery. So, ito, papaliwanag lang natin kung ano nga ba itong mga nasa labas na to. So, di ba, nakikita natin kapag sa isang battery, meron siyang parang maliit na nando sa may ulunan niya, di ba? Yung parang ulo na maliit dito. So, ito ay tinatawag na positive end o yung cathode. So, sa baba naman, meron siyang parang aluminum dito na maliit na nakalubog. Ito yung tinatawag naman na negative end o yung anode. So, dito meron pang kung mas titignan pa natin maigi, meron tong tinatawag na nylon cap or steel cap na pumoprotekta dito sa ilalim. So, kapag pag tinignan natin yung layer, yung loob nito, meron pa tayong makikita mga layer. So, yung unang layer, ito yung manganese oxide at saka graphite. So, ano nga ba yung manganese oxide and graphite? Tinatawag. So, sabi dito, graphite improves the conductivity and increase the energy density. So, yun yung manganese oxide dito sa unang layer. Sa pangalawang layer naman, ito yung fibrous barrier. So, ang fibrous barrier naman po ay tumutukoy sa contact between anode and cathode. This allow the battery to last longer when not is used. Yung barrier na yun, ito yung sabihin natin na namamagitan sa pagitan ng cathode and anode, dahil kapag nag-interact yun, pwedeng mag-malfunction to at sabihin natin na baka pumutok pa, di ba? At meron dito na layer pa na tinatawag na zinc. Zinc is in powder form to increase the surface area, which increase electron flow and reduce internal resistance. So, kung bubuksan natin to, parang masyado naman yatang mapanganib kung bubuksan pa natin to, hatiin pa natin, di ba? Hindi ko alam kasi iniisip ko din po kung baka pag binuksan natin to, pwedeng kung anong mangyari dito, baka sumabog, di ba? O sabihin natin na baka pumutok pa to. So, i-explain ko lang sa inyo kung ano nga ba yung mga parts na pwede makita natin dito, layer by layer. So, punta tayo sa mga chemical reaction na nangyayari sa loob ng isang battery. Kung paano nga ba itong nagpapagana at paano nga ba ito gumagana. So, kapag sinaksak natin to sa, halimbawa, example natin sa microphone, di ba? Kadalasan, kapag sinalpak natin yan, dapat nakaganyan, di ba? Ang alam lang natin, kapag sinalpak natin, naglalabas na kagad siya ng power na magpapagana. Pero hindi natin alam yung mga cycle na nangyayari. So, yun yung pag-uusapan natin. So, gumawa pa ako dito na isang example na drawing para mas lalo po natin maunawaan kung paano nga ba yung chemical reaction na nangyari sa loob ng battery. So, pinaliwanag natin kanina yung mga parts nito, ito, tinatawag natin na
positive end o yung cathode. Dito naman sa baba niya is yung negative end na anode. So, ito, meron siyang needle na makikita niya itong arrow na to. Yan, meron tayong makikita din na needle sa loob. So, may purpose kung bakit meron din ganyan. So, dyan lumalabas yung mga napoproduce na electrons. So, makikita nyo dito sa unang layer, itong mga maliliit na dot na yan. Dyan. Merong unang layer dyan, ito tinatawag na manganese cathode. So, yan, ito yung mga nasa gilid. Magkabilaan sila. So, meron naman yung mga mas malalaki na bilog, tinawin ko po. Makikita nyo dyan, ito. Yan. Yan naman yung mga electrolyte na tinatawag. So, sabi ko kanina, meron pa tayong zinc. Ito naman yung mga mas malalaking bilog na makikita nyo po dito. Yan. Yan. Tapos, meron tayong mga circle dito na meron siyang half na shade. So, ginamit ko lang ito na example para ipaliwanag na naiiba itong at tawag dito na hydroxide. So, ito siya. At kung mapapansin nyo, meron naman tayong mga shades. Meron tayong mga circle na walang shades. Ayan. Ito yung nasa gitna. May kita po ba? Ayan. Yung mga yan, ito naman yung mga tinatawag natin na zinc. At paano nga ba gumagana yung isang battery? So, ganito po yan. Layer by layer, kapag nagsama itong hydroxide tsaka zinc dito sa may gilid. Ito po to. Yan. Ito, kapag nagsama itong hydroxide tsaka zinc, at yan yung tinatawag na oxidation na magpuproduce ng isang electron. So, yung electron na yun yung pupunta dito sa may needle na nasa gitnang bahagi niya, nalalabas dito sa may pinaka negative na end. So, dito may ipon yan. At the same time, pupunta dito yan, o sabihin natin na kapag sinalpak na natin yung battery, so sabihin natin na gumamit tayo ng isang wire, dito nalalabas yung naging pagsasama ng hydroxide tsaka zinc. So, lalabas yan dito, at kapag sabi ko kanina, kapag gumamit po tayo ng wire, dyan nadadaloy po yan, at dadaan yan dun sa, sabihin natin na kapag sabihin natin mag-example tayo ng isang ilaw. Doon na dadaan yung naging production ng battery. Tapos, yung wire naman na sa kabila naman, magdudugtong yun dito sa may taas na bahagi ng battery, itong positive end. So, kumbaga, sabi ko kanina, ganito. Di ba? Itong electrons lalabas dito, at kapag mayroon tayong pinapagana ay doon na lalabas yung power nun, at meron namang resulta na electrons na dadaan naman sa may positive end. So, pagka pumasok ulit niya sa may positive end, ito naman yung magiging chemical reaction. So, itong mga free electrons lalabas dito sa may manganese cathode sa may unang layer. So, paglabas ng free electrons na yon, itong electrolyte, itong manganese, yan. Tapos, itong water dito sa may water molecules dito sa may pangilang layer to? 1, 2, 3, 4. Sabihin natin na 4 layer, sa pang-apat na layer. Magsasama ngayon yan. Yan naman yung tinatawag natin na reduction. Pag nagsama yan, magiging hydroxide na sabi natin magtutulak naman sa hydroxide para magsama sila ng zinc. Kumbaga, magtutulakan, para lang sila magtutulak-tulakan kapag nagsama. So, pag nagsama ang manganese and manganese oxide tsaka yung water molecules, ay magkakaroon yun ng reduction na siya magtutulak naman sa hydroxide tsaka sa zinc na magsama. So, ganun lang, process by process. Kumbaga parang nagtutulakan lang sila ng ganun. Hanggang sa makapag-produce dyan ng electrons na maglalabas dito sa may battery. So, nag-guess nyo po ba? Ayan. So, kung kanina po pinag-usapan natin kung paano nga ba gumagana ang isang battery, pag-usapan naman natin kung paano po ba gumagana ang isang fuel cell sa vehicles po natin.
So sabi, a fuel cell uses hydrogen and oxygen in the air to produce electricity and water. The fuel cell consists of a membrane coated with a catalyst. So ano po ba yung membrane tsaka yung catalyst? Gumawa ko dito ng isang drawing para ipaliwanag po sa inyo. Itong yung payat po na sa drawing, ito yung tawag natin na catalyst. Another one, itong nandito sa may, catalyst din po ang tawag po dyan. So, ano po ba yung membrane? Itong nasa gitna na makikita nyo, ayan yung titawag natin na membrane. So, ano naman po yung nasa magkabilang dulo? Ito sa may dulo dito, ito titawag natin na anode. And this one is cathode. So, paano nga po ba gumagana ang isang fuel cell? Sabi dito, when the hydrogen molecules hit the catalyst, they're split into hydrogen ions and electrons. So, itong hydrogen na nandito, hydrogen molecules, kapag dumandar siya sa catalyst, mahati yan. So, ang isa is magiging hydrogen ions and yung isa naman ay yung electrons. So, after nyan, itong hydrogen ions, magtutuloy-tuloy siya, dadaan siya sa electrolyte membrane, sa catalyst, and then mapupunta siya sa cathode. So, sabi dito, the membrane let the hydrogen ion pass through but not the electrons, which instead flow through an electric circuit where the electric current is generated. So, ito daw hydrogen ions, papayagan na dumaan, pero itong electrons ay mag-iiba siya ng daan. So, ito electrons ito na siya yung magsisilbing electric power na dadaan sa mga electric circuit. So, sabi, in the cathode side, the hydrogen ions, electrons, and the oxygen in the air combine to produce water. So, bagamat yung electrons natin kanina, nag-iba siya ng way, pero magtatagpo-tagpo din sila dito sa may cathode. Yan. Diyan. Dito naghihintay si hydrogen. Itong O2 is yung, ayan. Dito naghihintay din si oxygen and dadating si electrons, yan. Then magko-combine sila at ito na yung magpo-produce ng water. So, sabi dito, in order to produce enough electricity to be able to propel a vehicle, a complete fuel system consists of several hundred of membranes stuck together. So, para mapagana nga daw yung isang vehicle, nangangailangan siya ng mga maraming membrane. So, ito lang pinuliliwanag natin kung paano nga ba gumagana yan. So, sabi dito, the fuel cell system is dimensional for normal use. When extra power is needed, it is produced by a battery on the vehicle. So, ang alam natin, di ba? Bagamat ang membrane na nagpapagana sa makina, o sabihin natin doon sa sasakyan, ito yung kadalasan na ginagamit. Pero, meron nag-i-stack yung sasakyan ng battery na nag-i-stack ng power para kung sakali man na nangailangan na mas malaking energy yung sasakyan, is magagamit yung battery na yon. So, ito, kadalasan nakikita din natin, ito yung dahilan kung bakit. Kasi ang alam natin na kapag ang battery wala sa sasakyan is hindi na kaya magpa-andar ng sasakyan, di ba? Kadalasan example natin sa motor, kayang tumakbo ng motor kahit walang battery. Yun yung dahil sa fuel cell system na sabihin natin na naka-design din sa motor. Kaya kahit nakarekta siya, tinatawag na nakarekta sa may mismong mga wirings ng motor, kaya tumakbo nun kahit wala ng battery. So, ang purpose lang naman ng battery, mag-i-stock siya ng energy. Kung sakali man na mas kailangan ng, sabihin natin na kung kailangan pa na mas malaking power ng motor, is tutulong yung energy na yun. Kumbaga parang power bank niya, di ba? So, ganun gumagana yung fuel cell electric vehicles. So, ito po yung working principle ng hydrogen fuel cell. Sinasabi dito na ang fuel cell ay nag-work lang na parang batteries, pero hindi sila nalolobat at hindi rin kailangan i-recharge. They produce electricity and heat as long as fuel is supplied.
A fuel cell consists of two electrodes, a negative electrode, which is the anode, and a positive electrode, which is the cathode, sandwiched around an electrolyte. A fuel such as hydrogen is fed to the anode and air is fed to the cathode. In a hydrogen fuel cell, a catalyst at the anode separates hydrogen molecules into protons and electrons, which take different paths to the cathode. The electrons go through an external circuit, creating a flow of electricity. The protons migrate through the electrolyte to the cathode, where they unite with the oxygen and electrons. Ito naman po is summary lang po nung hydrogen fuel cell working principle yung diniscuss ko kanina. So dito naman po makikita po natin yung schematic diagram ng hydrogen fuel cell. Bakit nga ba natin itong mas dapat pang pag-aralan? Sinasabi rito na hydrogen is a very efficient fuel source capable of producing more energy per pound of fuel than gasoline. This means that an equal-sized tank of hydrogen fuel would give a vehicle a greater range or more power than when filled with a gasoline in an internal combustion engine. Mas malayo daw ang mararating ng hydrogen fuel kumpara sa normal na gasolina na ginagamit natin ngayon sa mga diesel, gasoline, mga ganun. At sinasabi rin dito na mas less polluted kasi nga tubig siya kumpara dun sa mga gas na kung ano-ano yung nilalabas na na chemical. So why it hasn't gone mainstream? So bakit hindi na lang hydrogen power plant ang gamitin natin despite its beauty and advantage that mentioned before? So for now kasi there is only few hydrogen power plant and yung mga yon ay nasa trial or observation stage pa lang. And also, they only producing a fraction of energy. So hydrogen power plant is not perfect yet. So marami pang parameters and disadvantage ang need alamin. Isa na rito ang hydrogen production through methane. About 95% of hydrogen used today is produced by a process called steam reforming, separating hydrogen atoms from carbon atoms in methane. So this process is expensive and it releases greenhouse gases, which contributes to global warming, thereby cancelling out any benefits to the environment. So steam reforming, ito yung hydrogen is being extracted out of methane and then it produces greenhouse gases, especially carbon dioxide, which is yun yung iniiwasan natin because it contributes to global warming. So, hindi ito maganda sa environment. Next naman is yung hydrogen production through water. So, kanina through methane, ngayon naman through water. The other production method is electrolysis, which separates hydrogen from water. The downside is that it's expensive. For hydrogen to reach its full potential as an energy source, scientists need to figure out a way to produce it inexpensively from clean and renewable source. So, why hydrogen production through water is not being used today? Kasi nga mahal yung proseso na ito. Too much expensive para sa atin. So, another reason why it hasn't gone mainstream is cost. The cost of fuel cells can be high given the use of platinum as one of the largest component materials. However, there is work underway to find non-platinum catalyst approaches. So, it is too much expensive rin. Kasi platinum is the one of its material and we all know that platinum is much expensive than gold. Sobrang mahal. So, para gumana kasi yung hydrogen power plant, need ng around 1,000 of hydrogen fuel cell. And bawat isa sa hydrogen fuel cell ay need ng catalyst that made up of platinum. So, next disadvantage is the hydrogen storage. Scientists are still struggling with the challenge of how to store hydrogen. Because it has such a low energy density, hydrogen needs to be kept under strong compression to be viable fuel source, necessitating strong tanks and heavy-duty fueling lines. As there is no currently mainstream system of storage and distribution for hydrogen fuel,
this is a major practical disadvantage. So, there is still no major manufacturer that is willing to produce this type of tanks that is for hydrogen. So, may ibang company na gumagawa nito, but just for stationary application only. So, ini-improve pa nila. So, another disadvantage is the hydrogen leakage. Hydrogen leakage can occur during many steps of its production and use. Science magazine reported in June 2003 that hydrogen leakage from widespread use of hydrogen fuel would gobble up ozone faster than CFCs do. So, during operation and extraction process, hydrogen leak is possible. And once na magkaroon ng ganito, one of the distraction is the depletion of ozone layer. So, di ba, na-discuss naman sa atin noon na ang nakaka-deplete sa ozone layer is chlorofluorocarbon or CFC. So, mas malala yung effect ng hydrogen sa ozone layer kaysa sa CFC. So, this is why hydrogen power plant hasn't gone mainstream. So, now, let's talk about the latest developments of hydrogen power plant. So, start natin sa Long Range Energy Generation Project. This project is from United States that is 485 megawatts facility being equipped to run on a mix of natural gas and carbon-free hydrogen in Ohio River. But only 5% of hydrogen yung na-contributes sa 485 megawatts energy. We can say that this project is 100% using green hydrogen and it's on trial stage or exploration stage. So next is Siemens Energy. This project costs €170 and located in remote part of French Guiana. This power plant only offers a little capacity of fuel cell. Hydrogen fuel cell is only 3 megawatts and majority of this output or project comes from solar panels that have 55 megawatts and 20 megawatts from batteries. We can also say that this project is on its trial stage when it comes in using hydrogen energy. So we can conclude that the developers or researchers of hydrogen power plant have a lots of work to do or to be done. So marami pang need i-improve and isaalang-alang sa paggamit ng hydrogen power plant. So that's all guys. Thanks for listening.